Ezra, Kabanatang 10. Habang si Ezra nga ay dumadalangin at nagpapahayag ng kasalanan na umiiyak at nagpapatira pa sa harap ng bahay ng Diyos, nagpipisan sa kanya mula sa Israel ang isang napakalaking kapisanan ng mga lalaki at mga babae at mga bata, sapagkat ang bayan ay umiyak na mainam. At si Sikaniyas na anak ni Hiel, na isa sa mga anak ni Elam, ay sumagot at nagsabi kay Ezra, "Kami ay nagsisalangsang laban sa ating Diyos at nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan ng lupain. Gayunman, may pag-asa sa Israel tungkol sa bagay na ito. Ngayon nga'y mga kipagtipan tayo sa ating Diyos na ating ihiwalay ang lahat na asawa at ang mga ipinanganak nila ayon sa payo ng aking Panginoon at niyaong mga manginginig sa utos ng ating Diyos at gawin ayon sa kautusan. Bumangon ka, sapagkat bagay na ukol sa iyo at kami ay sumasa iyo. Magpakatapang kang mabuti at iyong gawin." Na magkagayoy tumindig si Ezra at pinasumpa ang mga puno ng mga saserdote, ang mga Levita at ang buong Israel na kanilang gagawin ayon sa salitang ito. Sa gayoy sumumpa sila. Na magkagayoy tumindig si Ezra mula sa harap ng bahay ng Diyos at naparoon sa silid ni Johanan na anak ni Eliasib. At nang siya'y dumating doon, siya'y hindi kumain ng tinapay o uminuman ng tubig, sapagkat siya'y nanangis dahil sa pagsalangsang nila sa mga pagkabihag. At siya'y gumawa ng pahayag sa Huda't Jerusalem sa lahat ng mga anak sa pagkabihag, na sila'y magpipisan sa Jerusalem. At yaong hindi pumaroon sa loob ng 3 araw, ayon sa payo ng mga prinsipe at ng mga matanda, lahat niyang pag-aari ay sasamsamin, at ihiwalay siya sa kapisanan ng sa pagkabihag. Na magkagayoy ang lahat na lalaki ng Huda at Benjamin ay nagpipisan sa Jerusalem sa loob ng 3 araw. Siyang 9 na buwan ng 20 araw ng buwan. At ang buong bayan ay naupo sa luwal na dako sa harap ng bahay ng Diyos, na nanginginig dahil sa bagay na ito at dahil sa malakas na ulan. At si Ezra na saserdote ay tumayo at nagsabi sa kanila, "Kayo'y nagsisalangsang at nangag-asawa ng mga babaeng taga-ibang bayan upang palalain ang sala ng Israel. Ngayon nga'y mangagpahayag kayo sa Panginoon, sa Diyos ng inyong mga magulang, at inyong gawin ang kaniyang kalooban, at magsihiwalay kayo sa mga bayan ng lupain, at sa mga babaeng taga-ibang bayan." Na magkagayoy, ang buong kapisanan ay sumagot at nagsabi ng malakas, "Kung ano ang iyong sinabi tungkol sa amin, gayon ang nararapat naming gawin. Ngunit ang bayan ay marami at panahong maulan, at kami ay hindi makatatayos sa labas. Nito man ay gawa sa 1 araw o 2, sapagkat kami ay nagkasalang mainam sa bagay na ito. Mahalal ngayon ang ating mga prinsipe sa buong kapisanan, at magsiparito sa takdang panahon yaong lahat na nanga sa ating mga bayan na nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan, at pumaritong kasama nila ang mga matanda ng lahat na bayan at ang mga hukom doon, hanggang sa mga mabangis na kapuotan ng ating Diyos ay mahiwalay sa atin, hanggang sa ang bagay na ito ay matapos. Si Jonathan lamang na anak ni Asael at si Jaaziyas na anak ni Tikva ang tumayo laban sa bagay na ito, at si Mesulam at si Sabitay na Levita ang tumulong sa kanila. At ginawang gayon ng mga anak sa pagkabihag,
at si Ezra na saserdote na kasama ng ilang mga pangulo na mga sangbahayan ng mga magulang, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, at silang lahat ayon sa kanilang mga pangalan ay nangaghiwalay, at sila'y nangaupo sa unang araw ng 10 buwan upang litisin ang bagay, at kanilang tinapos ang tungkol sa lahat na lalaki na nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan ng unang araw ng unang buwan. At sa mga anak ng mga saserdote ay nangasumpungan na nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan, sa mga anak ni Hisua na anak ni Josadek, at sa kaniyang mga kapatid, si Maasiyas, at si Eliezer, at si Jarib, at si Gedalias, at sila'y nangakipagkamay na kanilang ihiwalay ang kanilang mga asawa. At yamang mga salarin, sila'y nangaghandog ng isang lalaking tupa sa kawan dahil sa kanilang sala. At sa mga anak ni Emir, si Hanani at si Sibadias, at sa mga anak ni Harim, si Maasiyas, at si Elias, at si Simeiyas, at si Jiel, at si Osias, at sa mga anak ni Pasor, si Elionai, si Maasiyas, si Ismael, si Nathanael, si Josabad, at si Ilasa, at sa mga Levita, si Josabad, at si Simi, at si Kilaya, na siya ring Kilita, si Pitaiya, si Huda, at si Eliezer. At sa mga mang-aawit, si Eliasib, at sa mga tagatanod pinto, si Silum, at si Telem, at si Uri. At sa Israel, sa mga anak ni Paros, si Ramya, at si Iziyas, at si Malkiyas, at si Miyamim, at si Ilyasar, at si Malkiyas, at si Benaiyas. At sa mga anak ni Elam, si Mataniyas, si Sakarias, at si Jiel, at si Abdi, at si Herimoth, at si Eliya. At sa mga anak ni Satu, si Elio Inay, at si Eliasib, si Mataniyas, at si Herimoth, at si Sabad, at si Asiza. At sa mga anak ni Bibay, si Johanan, si Hananias, si Sabay, at si Atlay. At sa mga anak ni Bani, si Misulam, si Maluk, at si Adaiyas, si Hasub, si Sial, at si Ramoth. At sa mga anak ni Patat Moab, si Adna, at si Chiliay, si Benaiyas, si Maasiyas, si Mataniyas, si Bisalil, at si Binui, at si Manases. At sa mga anak ni Harim, si Eliezer, si Isiya, at si Malkiyas, si Simeiya, si Simeon, si Benamin, si Maluk, si Simarias. Sa mga anak ni Hasum, si Matinay, si Matata, si Zabad, si Elipelet, si Hirimai, si Manases, at si Sami. Sa mga anak ni Bani, si Maadi, si Amram, at si Uwel, si Benaiyas, si Bidiyas, si Chiluhi, si Vanias, si Merimoth, si Eliasib, si Mataniyas, si Matinay, at si Jaasai, at si Bani, at si Binui, si Simi, at si Selemiyas, at si Nathan, at si Adaiyas, si Maknadbay, si Sasai, si Sarai, si Asariel, at si Selemiyas, si Simarias, si Salum, si Amarias, si Joseph. Sa mga anak ni Nebo, si Jehiel, si Matitiyas, si Sabad, si Sibina, si Jadaw, at si Joel, si Benaiyas,
Lahat ng mga ito'y nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan, at ang iba sa kanila ay may mga asawang pinagkaroonan ng mga anak.